Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, may isang dalagang nagngangalang Rosa. Siya ay kilala sa kanyang angking kagandahan at mabuting kalooban. Maraming binata ang humahanga sa kanya, ngunit wala ni isa man ang kanyang napusyuan. May isang binatang magbubukid na si Berto ang palaging tumutulong kay Rosa at sa kanyang pamilya. Tahimik at masipag si Berto, at lingid sa kaalaman ni Rosa, matagal na pala itong may pagtingin sa kanya. Ngunit si Rosa ay may iniibig ng lihim, isang prinsipe na kanyang napanaginipan. Araw-araw ay hinihintay niyang dumating ang prinsipeng ito, umaasang ito'y magiging totoo. Dumating ang panahon na si Berto ay naglakas loob na magtapat ng kanyang damdamin kay Rosa. Ngunit malungkot siyang tinanggihan ng dalaga. Pasensya ka na, Berto, ani Rosa, may hinihintay pa akong tunay na pag-ibig. Ilang araw ang lumipas, si Rosa ay nagkasakit. Hindi siya makakain at palaging malungkot. Dumalaw si Berto araw-araw, dala ang mga bunga ng kanyang sakahan, ngunit wala na ring buhay ang mata ni Rosa. Sa huli, binawian siya ng buhay, naghihintay pa rin sa pagdating ng kanyang prinsipe. Ipinagluksa ng buong baryo ang pagkamatay ni Rosa. Sa lugar kung saan siya inilibing, may tumubong punong may mabangong bulaklak. Di nagtagal, ito'y nagbunga ng dilaw na prutas na hugis puso. Tinawag itong mangga, na ayon sa matatanda, ay mula sa salitang ma, mula sa mahal, at nga, mula sa pangalan ni Rosa. Sabi ng alamat, ang manggang hugis puso ay sumisimbolo sa walang kapantay na pagmamahal at pag-asa ni Rosa, isang pusong patuloy na naghihintay. Aral ng alamat ng mangga. Matutong pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin, bago pa mahuli ang lahat. Maraming salamat sa panonood. Ang alamat ng mangga ay isang paalala na minsan, ang tunay na pag-ibig ay nasa ating harapan na, huwag sana nating hayaan itong lumipas. Ang punong mangga na may hugis pusong bunga ay simbolo ng pagmamahal na hindi nasambit, at ng pusong patuloy na naghihintay. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa iba pang kwentong alamat at kababalaghan. I-share mo rin ito sa iyong pamilya at mga kaibigan, upang sama-sama nating panatilihin ang buhay ng ating mga alamat at kultura.